Gabe Vincent, babalik na. Kelly Oubre Jr., nagsorry na. At reaksyon ni Draymond Green sa kanyang naging ejection at dito sa post ni Tari Eason. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, paki-like mo naman ang ating video. Hindi napigilan ni Kelly Oubre Jr. ang kanyang naging emotion sa referee matapos nga ang no-call foul sa kanyang layup sana para maitabla o maipanalo ang laro versus Clippers. Makikita sa video na talagang pinagmumura ni Kelly Oubre Jr. ang referee. Dinamay na ang pamilya nito. Well, inamin naman ng referee after the game na dapat daw tinawagan ng foul itong si Paul George dahil pa-slanty nga yung kanyang talon, hindi naman talaga vertical gaya ng sinasabi ng isang referee. Magkaganon man, hindi na nga mababago pa ang outcome ng laro. Nag-apologize na etong si Kelly Oubre Jr. sa kanyang ginawa. Nadala lang daw siya, mga amigo, sa intensity ng laro at nawala ang kanyang pagiging kalmado. Predict naman ni Lou Williams na aabutin ng $25,000 ang magiging multa ni Kelly Oubre sa kanyang mga ginawa o sa kanyang naging behavior. Pero as of now, wala pa naman binibigay na official na pahayag ang NBA regarding dito. Sa podcast naman ni Gilbert Arenas, napag-usapan na dapat automatic nire-review ang ganitong mga play, especially sa mga huling segundo. Gaya ng ginagawa sa mga buzzer beater shot, kahit na walang tawag ang referee, lalo't may argumento o may nagre-reklamo. Well, ayon kasi sa rule, kapag no call, hindi naman dapat nire-review. Hinalimbawa din sa naturang podcast ang ginawa ng referee dito sa 3-pointer ni LeBron James na tinanggal nga dahil umapak daw ito sa linya. So meaning nakalabas na nga itong si LeBron James. Subalit nireview ang naturang play, mga amigo, matapos ang ilang minuto na nakalipas. Kaya masabi natin na hindi talaga consistent ang referee. Ano ang masasabi nyo, mga amigo? Dapat bang automatic i-review ang ganitong mga play? Lalo't may nagrereklamo naman. Naging controversial naman ang pagkaka-eject dito kay Draymond Green versus Orlando Magic early in the first quarter dahil sobrang naging emotional itong si Stephen Curry. Aminado si Steph na kailangan nila si Draymond Green, lalo na sa panahon ngayon na gusto nilang masecure ang spot sa play-in. Maging si Steve Kerr ay sinabi na deserve daw ni Draymond Green ang naturang ejection at sigurado siya na magbabounce back ito sa susunod. Sa podcast naman ni Green, sinabi niya na deserve niya talaga ang naturang ejection at dapat daw hindi niya na ito ulitin lalo't kailangan siya ng team. Hindi niya daw dapat ito gawin lalo na kay Stephen Curry at alam niyang kailangan siya sa laro. Binanggit din ni Green na mula na makabalik siya sa team ay nasa tamang direksyon na sila. Nagbigay din siya ng komento sa naging video post ni Tari Eason sa social media na sumisigaw at sinasabihan ang Warriors na lumabas sa play-in. Ayon kay Green, malaki ang respeto niya kay Tari Eason at nasurpresa daw siya na hindi ito naglalaro mula pa nung first day ng January. Napakahirap nga daw na kahit na ganon ay nagawa niya pang lumabas sa social media at sumigaw ng ganon. Well, ang Rockets kasi, mga amigo, ay nagkaroon ng 10-game winning streak at 1 game behind Warriors. Kaya pag natalo ang Warriors at nagpatuloy ang panalo ng Rockets, talagang delikado na mawala nga sa play-in spot ang Warriors. Naglabas naman ng report itong si Shams Charania na ang Lakers guard na si Gabe Vincent ay expected na maglalaro versus Brooklyn Nets sa linggo, Lunes yan dito sa Pilipinas. Magandang balita ito para sa Lakers dahil may ilang laro na lang para itong si Gabe Vincent ay mag-ramp up at ma-integrate siya ng maayos sa lineup nitong si Coach Darvin Ham. Isa pa, naging integral part siya during NBA Finals versus Denver Nuggets last season para sa Miami Heat. Ito rin ang rason kung bakit kinuha siya ng Lakers. Sayang nga lang dahil hindi siya nakakapaglaro sa Lakers dahil sa kanyang injury. This season, sa 5 laro niya sa Lakers ay nag-a-average lamang siya ng 5.4 points, 1 rebound, 3 assists while shooting 37.5% from the field at
11.8% from beyond the arc. Kung titingnan natin, talagang napakalayo ito ng time niya sa Miami Heat. Tamang-tama na gamitin ni Vincent ang 8 natitirang laro para makuha niya ang kanyang rhythm bago dumating ang play-in or playoffs. Ang tanong ng marami, kaninong minuto ang maaapektuhan sa pagbabalik ni Gabe Vincent?